Oh, di ba? Isa pa. Isang magandang gabi sa inyo mga sir. So, nag-set ako ng German disc. Pinalitan ko yung China regulator na stainless steel na spring disc. So, German disc ang gamit ko. So, sa wakas nakakuha ko yung output na 1/8. Yan po yung laman. So, bale last week pa ako nagte-test kaso wala pa tong leak tester natin na plug. So ito pa dati yung gamit ko, 0.5L. Sobrang nakakapagod. So naputol yung video ko. Hinintay ko to para hindi na nakakapagod magbomba. So madami akong trial and error na nangyari, madaming trial na nangyari. So ngayon nakuha ko yung 1/8. So papakita ko sa inyo yung settings nya, baka pwede sa regulator nyo, kasi base sa experience ko hindi lahat ng China reg din mag-aakma yung mga settings natin. Kailangan mo talaga try. So trial and error talaga para sa unit mo. So pero ito baka maging maging reference nyo, pwede ko ipakita. So bobombahan ko pa siya ng mga isa pa or dalawa. Makikita nyo dadagdag to. So dalawa pang bomba. Yan o, 1/8. Kanina nasa 1/5 lang siya, binago ko yung settings ng disc. So ito na, bombahan ko muna dalawa. Tigas. So yan, baka dumagdag, 3,000 lang. Isa pa. So yun, malapit na sa 3,000. And then tumigil talaga siya sa 1/8. So yun, sa wakas nakuha din natin yung tamang output na gusto natin sa unit. So bibleed ko na. Wala nang laman, still 1/8. Ibig sabihin nagsasarado talaga siya, di ba? So tatanggalin ko muna. So tapos na, medyo sinipag tayo ngayong gabi. So yan o, kagaya kanina 1/8 pa rin yung laman nya, 3,000. So matinding bombahan ang nangyari mga sir. Yan, medyo sinipag tayo. So hopefully bukas makapag target tayo. Maghahanap tayo ng mapag tatargetan dun na open field. So bago pala ang lahat, so tetestingin natin. Papaputukin ko siya ng mga 3. Tetestingin natin yung pag-regulate niya kung okay, kung mabilis yung pag-regulate niya. So gagambalain ko muna to na isa dito sa kwarto. Wait lang, ano ba yung natin? So may silencer naman siya, kaya hindi siya masyado maingay. Tatakpan ko na lang ng unan. Yan, test fire. Sana hindi may hindi kaya tayo makabulabog. Test fire.
Uy, okay naman. Tingnan nyo, tingnan nyo. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, ayos. Ayos ang buto-buto. Okay, di ba? Isa pa. Uy, panis. Oh, nagbawas na siya. Isa pa. So, yun. Okay na siya. Naset natin sa 1.8 using German disc 0.9. So, bali ipapakita ko sa inyo yung aking German disc. Ito mga bossing. Ang dami. You know, 51 CRP4. 16 by 8.2 by 0.9. Ang dami. Order ko to sa Lazada. So, ito na. Ipapakita ko na sa inyo yung settings natin sa ating regulator. So, kung makikita nyo pala, yung China rig ko, pina-align ko na pala to. O, naka-align na siya. Dati kasi, yung una kong video na linabas, bali dapat nasa ilalim talaga to kasi yung paggagawa ng kulata dito na linagay. Ang problema nga, you know, may alogo, di ba? Kung sakaling ganito siya, sabi ng iba, ikutin lang daw tapos iikpitan yung set screw. Kaso ang problema nga, mabigat yung 0.5L na tank. Kung sakaling maano yun, tumama yun, to may tendency pa rin gumalaw. You know? Eh pag gumalaw yan, yung piston tatabingi, di ba? Delikado. Eh may hangin na malakas yung pressure. So ginawa ko, pinamachine ko na lang talaga, na pina-align ko na lang siya dito. Hindi ko na pinasunod yung gauge na nasa baba kasi masyadong malaki yung makakaltas dito. So pag ikot ng ganun, yun, sakto na siya dito. Kaya sabi ko, diyan na lang. Okay lang na may butas yung kulata dito para sa gauge. Kasi kung sakaling masira na tong China rig, bibili na lang ako ng regulator na adjustable. At least pwedeng ganito yung setup or pwedeng nakatago. So yun, ipapakita ko na yung ano. Pakita ko na yung settings. Yun. Ito siya mga sir. Bali 2, 4, 6, 8, 9 disc lang. 9 disc. Ganito po. Yan. Naka-series po siya. Sunod-sunod, tapos isang walang kapares. Ganyan lang po. So siyam. Bale, tinesting ko lang kung gagana sa 1.8 talaga itong settings. Kasi kanina, mga 1.5, 1.6 lang yung nagiging output. Marami akong tinesting na settings ng ano nito, itong disk. Kaso wala pa akong shims na lalagay dito sa ilalim or ibabaw kasi di pa nadi-deliver. So yun, trinay ko lang tong ganitong settings. Okay naman, oh, di ba? Naging 1.8 siya. So kakargahan ko na yung tank ko siguro, pero bukas ko na may i-video kasi nakakapagod mag bomba. Then diretso na test fire kung sakali na maganda yung panahon kasi may bagyo, maulan eh. So
sa mga naghahanap ng tutorial ng 1.8 na walang shim dito sa ibaba or dito sa ilalim, baka maging reference nyo to, testingin nyo muna sa regulator nyo na kung meron kayong German disc na 0.9 ang kapal. Ito po. So bali ito pala, niliha ko yung mga ano niyan dito. Yan o. Kung makikita nyo. Kasi may nasasalat dito na ano, dapat smooth yan. So lihahin nyo yan. Yung mga anong yan. So yan. Malinis na sila lahat. Ganun lang pala yung settings. Yan o. Pinagliliha ko na sila. Ganun lang. Nakuha ko rin, 'di ba? Kasi yung mga tutorial na nakikita ko, kahit yung mga Indonesian na mga magagaling na nag-airgun, marami yung disc nila, bale 11 at saka merong 10 na piraso, tapos may shim pa. Pero yung ano naman nun, yung output naman nun 2.1 yung output. Ito 1.8 lang yung gusto ko. Pag 10 piraso pala yung linagay nyo mga sir, sobra na. Dati may ewan ko kung hindi ko pa na-delete yung video na lumagpas sa ano, magto 2.5. Hindi ko na binomba kasi delikado. So mga sir, failed na naman tayo. Yan o, lumagpas ng 2,000, nasa 2 na, pero ito nasa 2.5. yan o, ito na lang yung dumadagdag eh. Ito konting-kunti lang dinadagdag sa tangke. Kaya ito gagawin ko sanang washer to, kaya tinuluyan ko na siyang ginawang flat. Sabi ko kung sakaling di pa dumating talaga yung ano, testingin ko tong gawing pang washer dito. Kaso medyo makapal na to masyado talaga, 0.9. So mataas pa rin yung magiging pressure pag linagay itong 0.9. Dapat mga at least 0.3, kasi kung halimbawa nag-set ka ng ganito, halimbawa sa unit mo ganito yung settings mo sa unit mo, tapos naging 1650 lang halimbawa, or 116, para ma-reach mo yung 18, lalagay ka ng shims. Ito po yung sinasabi ko para lang sa mga baguhan po kasi yung mga veterans na natin dyan, alam na po yan. So halimbawa nag-set ka ng ganito, kulang pa rin sa unit mo 1.6 or 1.7, para makuha mo yung 1.8, dadagdag ka lang po ng shims, either 0.1, 0.2 or 0.3. testingin mo na lang po yun, 0.1 muna, sunod 0.2, sunod 0.3, para makuha mo yung gusto mong output. So ganun lang po. Pero hindi ko pa sinabi na baka ito na talaga yung setting ko ng 1.8 po para sa lahat ng regulator, kasi po talaga meron po talagang iba rin po sa kanila yung ano, yung magiging output. So testing nyo na lang po ito. Yan, testing nyo na lang po. So yun, bukas sana makapag testing ng unit. Sana mainit ang panahon. So yun lang po, salamat.